Sa pagpapatuloy ng Part 2, sinubukan ng mga walkers na pasukin ang kwarto kung saan nagtatago sina Maggie at Negan. Ninakaw ni Esther ang lahat ng gamit nila. Nakalabas sila sa butas sa kisam at sinundan si Esther, kung saan umakyat siya sa elevator shaft. Nahulog ang walker sa tambak sa ibaba ng hukay, at sinabi ni Negan kay Maggie na masaya lang makasama ka, hindi ba? Umakyat sina Maggie at Negan sa hagdan kasunod ni Esther na tumakas papunta sa ibang gusali gamit ang zipline. Sa ikinagulat nila, ibinalik ni Esther ang hook sa kanila at sinabihan sina Maggie at Negan na sundan siya. Lumipat sila sa zipline. Halos hindi nakaiwas si Maggie sa mga walkers na bumaha sa gusali. Biglang tumugtog ulit ang parehong musika na narinig nila kanina, at naipit si Maggie sa kabilang dulo ng zipline, nakabitin sa ibabaw ng puno ng walkers na mga kalsada ng Manhattan. Nalampasan ni Maggie ang natitirang daan, tinanggihan ang tulong ni Negan, at pumasok sila sa gusaling narating nila. Dinala ni Nina si Ginny sa New Hilton, na ngayon ay isang serye ng mga gusali na nasa isang malaking rural na lugar. Binigyang pansin ni Ginny ang isa sa mga residente na umakyat sa grain silo. Ipinakilala ni Amos Izawa si Ginny sa isang klase na puno ng mga bata, sinabing galing si Ginny sa Oceanside at dito na siya mag-aaral. Tahimik lang ang reaksyon ng klase at sinabihan si Ginny na umupo habang ginagawa niya ang pagpapakain. Umakyat sina Maggie at Negan sa bintana at nakita si Esther sa isang malaking kwarto, inaayos ang kanilang mga gamit. Kahit tutol si Maggie sa ginagawa niya, pinayagan siya ni Negan na may iwan at inalok sila ni Esther ng pagkain kapalit. Tinanong ni Negan ang matandang babae na dalhin sila sa gusali kung saan nanggagaling ang usok, pero tumanggi siya sa Hebrew, na ayon kay Negan ay ibig sabihin ay hindi talaga. Sinabi ni Negan kay Maggie na pwede silang bumalik o tingnan kung ano ang mangyayari, pero kung babalik sila, ang naghihintay lang ay ang herd at ang mga bala ng marshal. Kahit ayaw, pumayag si Maggie at tinawag sila ni Esther na sumunod. Sa isang dry cleaner sa Manhattan, nagising si Pearlie at nakita ang kanyang rifle sa sahig at ang mga walkers na gumagala sa kwarto. Hahawakan na sana ni Pearlie ang kanyang armas, pero dumaan ang zombified na si Grits, kaya napilitan siyang magbago ng isip. Habang patuloy na gumagalaw ang mga walkers sa laundry room, tiningnan muli ni Pearlie ang sobre na may address ni Joel Armstrong sa Manhattan. Pinangunahan ni Esther sina Maggie at Negan pababa ng hagdan, kung saan tinutukan sila ni na Amaya at Tomaso ng modified nail guns, at sinubukan ni Esther na pakalmahin ang sitwasyon. Agad sumuko si Negan, kasunod si Maggie, kahit labag sa loob, habang nagtatalo sina Amaya at Tomaso tungkol sa matandang babae na patuloy na nagdadala ng mga taong dapat nilang tanggapin. Mukhang hindi sila kasama ng crowd, sabi ni Maggie, at sumagot si Negan ng may sarcasm. Pinuto ni Negan ang argumento, inamin na hindi sila magkakilala at baka hindi rin magkaibigan, pero duda siya na dinala sila ni Esther dito para patayin. Sinabi ni Tomaso na libo-libo sila at pagmamay-ari nila ang lungsod, pero tinanong ni Amaya kung ano ang gusto nilang mangyari at halatang hindi taga dito sina Maggie at Negan. Sinabi ni Maggie na papunta sila sa Hilaga sa isang settlement sa Canada nang maanod ang bangka nila sa Manhattan dahil sa bagyo, at nandito lang sila para kumuha ng supplies at umalis ulit. Pero hindi naniwala si Amaya at nakipagtalo si Esther habang dinisarmahan sila ni Tomaso. Dinala ni Tomaso sina Maggie at Negan sa taguan ng tribo sa Manhattan, pinahanap kay Luther ang bag ni Maggie, at ikinainis ni Negan, ikinulong sila sa isang lumang banyo sa hilltop. Sinubukan ni Nina na tulungan si Ginny na maging komportable, naintindihan niya na napunta siya sa isang hindi pamilyar na lugar kasama ang mga estranghero at nangakong balang araw magiging pamilya rin niya ang mga taong ito. Hinikayat ni Nina si Ginny na kumain at sinabing lumapit lang siya kung may kailangan. Pero ang inis na si Ginny ay tinakpan lang ang kanyang mga paa gamit ang jacket ni Negan at umiyak. Sa flashback, pumasok si Maggie sa kwarto ni Herschel at pinagalitan siya dahil muli siyang hindi sumipot sa weapons training. Dinala ni Lane ang parehong staff. Ito na ang pangatlong beses sa loob ng isang buwan na hindi nag-training si Herschel, at sinusubukan ni Maggie na ipaintindi kung gaano kahalaga ang laging handa. Mas interesado ako sa pagdrawing, walang pakialam na sinabi ni Herschel sa kanyang ina na kaya niya naman, pero binalaan siya ni Maggie na hindi biro ito at kahit ano pwedeng gamitin laban sa iyo. E di ba kapatay na ako, malungkot na sagot ni Herschel. Pinuri ni Maggie ang isa sa mga drawing niya,
pero nilukot ito ni Herschel, sinabing pangit, at umalis, na ikinagulat ni Maggie na kinuha ang drawing. Sa kasalukuyan, sinabi ni Negan na wala silang choice kundi sumuko dahil may armas ang mga tao sa itaas, ibig sabihin papatayin sila kung lalaban sila. Pero iniisip ni Maggie na kaya pa nilang lumaban at hindi sana sila nakulong. Sigurado si Negan na nandito sila dahil sa halatang kasinungalingan ni Maggie at sinabi na mas mabuti sana kung nagsabi sila ng totoo para kumalma ang lahat. Inamin ni Negan na tama man o mali, may dahilan ang mga taong ito kung bakit nila sila ikinulong, at ayon sa kanya, kapaki-pakinabang sila pagdating sa lakas at impormasyon. Napansin ni Maggie na si Negan dapat ang source ng impormasyon, pero hanggang ngayon sikreto pa rin siya tungkol sa Crow. Sa wakas, emosyonal na ipinaliwanag ni Negan na noong naging magulo ang mundo, parang sabaw ng kung ano-ano, may Crow na dumating sa pintuan niya. Marami itong pinagdaanan, masasamang bagay, pinakamasama na maiisip. Kaya tinulungan niya ito, iniligtas mula sa bingit, habang nagdrawing sa mga pader. Hindi nagtagal, tinawag siya nitong kapatid, Buraz. Sinabi nito na pakiramdam niya ligtas siya dahil sa kanya. Sa tingin niya, noong panahong iyon, lahat ay naghahanap ng masisilungan mula sa impyerno na kinalalagyan nila dahil nawala sa kanila ang lahat. Nahulaan ni Maggie na kailangan mong maging halimaw para makagawa ng halimaw. Pero itinatama siya ni Negan. Alam mo, naging halimaw lang ako kapag kailangan kong magpakitang gilas para protektahan ang aking tao. Sa anumang kaso, kayang basahin ng Crow ang mga tao, nilalaro sila, at sinisira kapag kinakailangan para harapin ang banta. Napakakapakipakinabang sa akin ang mga kasanayang iyon. Naiintindihan ni Maggie na si Horvath ang nag-torture kay Negan, pero inamin ni Negan na lumabis siya. Isa ito sa mga unang engkwentro namin sa kaharian bago ang panahon mo. May isang lalaki na nagtago sa kotse ilang milya mula sa shelter. Para sa akin, parang walang kinalaman sa amin o sa ginagawa namin ang babaeng iyon, kaya nagbigay ako ng direktang utos, pakawalan siya. Iba ang nakitang pananaw ni Horvath. Akala niya baka makabulong ang babae at tama siya. Scout siya, iyon ang inamin niya bago pa man niya sabihin. Bata pa siya noon. Kaya pagkatapos noon, napagtanto ko na parang mabangis na aso siya na kailangan patayin. May isa lang akong pagkakataon. Isa. Pero pinalampas ko. Nabaril ko ang tenga niya. Ang natira, wala na. Hindi ko na siya nakita o narinig mula noon hanggang ngayon, syempre. Naiintindihan ni Maggie na ibig sabihin nito, gusto ni Horvath patayin si Negan, na kinumpirma rin nito. Galit si Maggie na hindi niya sinabi ito dati, pero sinasabi ni Negan na alam niya kung paano kumikilos si Horvath. Pumasok si Pearlie sa apartment ni Joel at pinuksan ang nakalock na pinto, tinakpan ang butas ng isang chest of drawers. Nang marinig niya ang paggangal ng mga walkers sa kusina, nakita niya ang maraming kalat na walang laman na lata ng pagkain, na nagpapakita na naubos ang pagkain noon ni Joel, at may mga gamit para sa droga sa stove sa alikabok na sala. Nakakita si Pearlie ng larawan nila ni Joel, na kapatid pala niya, at isang walang lamang case ng baril. Sa pagtingin sa larawan niya at ni Joel, kasama ang kanilang mga magulang, napansin ni Pearlie ang isang bangkay sa kwarto sa likod ng salamin. Nalaman ni Holly na namatay si Joel dahil sa self-inflicted gunshot sa ulo, marahil nagpakamatay matapos maubos ang supplies at iwanang magutom. Malungkot na tinakpan ni Holly ang katawan ng kapatid niya ng kumot at inilagay ang rosaryo ni Joel sa ibabaw nito. Kinuha ang loaded pistol ni Joel at handa nang umalis si Pearlie, pero napansin niyang sinusubukan ng walkers pasukin ang pinto. Umakyat siya sa bintana at pababa ng hagdan, pero nahuli sa net sa shelter. Narinig ni na Maggie at Negan ang sigaw ng takot at hinawakan sila ni Temesa, sinisi sila. Ang mga tao ni Oma ay padalos-dalos nag-iempake dahil papalapit ang mga barazi at naniniwala si Tomaso na dinala sila ni na Maggie at Negan sa shelter para patayin sila. Sinubukang pakalmahin ni Negan ang sitwasyon, sinabing hindi sila kasama ng barazi at nakikipagtalo kay Tomaso. Pagkatapos ay pinasok niya ang matalim at malalim na buto sa lalamunan ni Tomaso, tinatakot na patayin siya bago siya pakawalan. At inuulit na nandito sila ni na Maggie para tulungan sila. Pagdating ng mga kotse sa bahay, ibinalik ni Maya ang gamit at armas ni na Maggie at Negan. Sinabi ni Maggie na maghintay kung mga tao ni Horvath iyon, pero alam ni Negan na delikado kung nauna ang barazi.
Pumasok ang ilang barazi na armado ng homemade metal spear sa shelter at sina Maggie at Negan. Lumapit si Boris para hanapin sila, pero hinabol niya ang ibang survivor na tumakbo. Sa pag-akyat sa hagdan, nakita nila ang isa sa mga tao ni Oma na patay, tinusok siya ng sibat ni Bura sa dibdib. Nakikipaglaban ang mga tao ni Oma. Marami pang patay sa lupa kabilang ang iba pang mga tao nila at ang patay na si Bura. Ginamit ni Oma ang claw hammer na nagpapalabas ng grappling line para tanggalin ang bahagi ng dibdib ni Bura na malubhang nasugatan. Pinatay ni Luther ang liig ng isa pang Bura. Matapos mapigilan si Amaya, si Maggie mismo ang pumatay sa nasugatang si Bura na may malupit na hampas sa leg. Sa bubong, naghahanda ang mga natitirang miyembro ng grupo na tumakas, pero hinold ng isa sa barazi si Esther bilang bihag. Habang sinusubukan ni Negan kausapin ang lalaki, patuloy itong nagmumura, humahawak sa kanya, at biglang sinaksak si Esther sa dibdib, pinapatay siya sa lahat ng takot. Pagkatapos nito, huli nang napigilan ni Negan ang lalaki sa pamamagitan ng pagbangga ng ulo nito sa beam, hawak ang katawan ni Esther. Si Temesa, na hanggang noon ay galit at mainit ang ulo, ay biglang umiyak at sinaksak si Lester sa ulo para hindi na bumangon. Iniutos ni Negan sa iba na tumakas sa zipline habang inaasikaso niya ang nahuling Bura. Pero sinundan ni Maggie si Negan pabalik sa loob. Pagdating ng bagong barazi, pinush ni Negan ang ulo ng bihag sa ilang bintana, sumigaw ng knock-knock, at inilagay ang kutsilyo sa lalamunan ng isang lalaki sa balkonahe sa ikalawang palapag ng shelter. Sa ilalim ng pangangalaga ni Maggie, tinutuyan ni Negan ang isa sa mga barazi at nagsalita ng pangungutya. Knock-knock. Kunin ang payong ninyo dahil darating ang ulan. Pinuputol ni Negan ang lalamunan ng bihag, tinatapon ang dugo sa mga tao sa ibaba, at brutal na pinira-piraso siya, mas marami pang dugo ang nasabog sa barazi. Hindi ko alam kung tiningnan ninyo ang forecast ngayon, pero kung makakita ako ng kahit isang buhok sa mukha ninyo, hindi lang ito ulan. Grabe, hindi ito bagyo, ito ay hurricane. Ipinagtaboy ni Negan ang katawan mula sa balkonahe, bumagsak sa mga barazi. Nagpalitan ng tingin sina Maggie at Negan bago tumakbo palabas ng shelter. Gabing iyon sa Hilton, hindi makatulog si Ginny at hindi pa rin niya kinain ang sandwich na ginawa ni Nina. Bumangon si Ginny, kinuha ang bag, na-distract ang gwardiya, ninakaw ang motorsiklo, at umalis, pagkatapos ay matagal niyang tiningnan ang grain bin. Muli, sa ibang gusali, tinanggal ni Negan ang salamin mula sa kamay niya habang nagluluksa sina Amaya at ang kanyang mga tao sa kanilang pagkalugi. Partikular, nagpapasalamat sina Temesa, Oma, at Tomaso kay Maggie at Negan sa tulong. Inamin ni Tomaso na nagsinungaling siya tungkol sa libo-libong tao. Naputol ang kanyang boses. Ang mga taong nawala sa amin ay lahat. Ito ang aming pamilya. Matagal na naming hinihintay ito, sabi ni Amaya. Babayaran sana nila, pero wala ng supplies para sa biyahe ni na Maggie at Negan patungong Canada. Ang natira, nakuha na ng iba. Sigurado si Tomaso na wala ng epekto at ang bangka nila ay nalunod na. Maaari kayong makarating sa isla, pero hindi makakalabas dahil inasikaso na ito ng barazi at ng kanilang psychopathic na leader. Pagtingin kay Negan, sa wakas inamin ni Maggie ang katotohanan, nandito sila sa Manhattan dahil hawak ni Horvath ang kanyang anak. Gusto mo bang harapin ang isang psychopath? Matutulungan ka namin, alam mo. Kung gusto mong mamatay, ito ay tungkol kay Maya. Patuloy na nakikipaglaban si Pearlie sa kanyang net habang 4 na walkers ang nakapaligid sa kanya. Nanatili ang Croat kasama ang 2 barazi at, gamit ang spike sa helmet, pinapatumba ang walkers sa pamamagitan ng hampas sa ulo. Lumapit ang Croat sa Marshal at sinabi, sabay tawa, huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon. Nang umalis ang Croat, hinila ni Pearlie ang barazi. At bago natin ipagpatuloy, like and comment para sa part 3.